Kamusta mga Kapinoms TV? Sa politika ng Pilipinas, madalas nating marinig ang salitang abogado. Para bang kapag nasa gobyerno ka, automatic na dapat may law degree ka. Pero kung titignan natin ang konstitusyon, malinaw. Hindi naman kinikailangan ng diploma sa batas para tumakbo o manalo sa isang posisyon. Ang mahalaga ay edad, citizenship, at residency requirements. Walang nakasaad na dapat abogado ka bago ka maging senador, kongresista o kahit pangulo. Ibig sabihin, ang politika ay hindi eksklusibo para sa galing sa law school. Ito ay bukas sa iba't ibang propesyon, karanasan at pinanggalingan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 20 politiko sa Pilipinas na hindi law graduate, ngunit nagkaroon at patuloy na nagkakaroon na malaking impluensya sa pambansang pamahalaan. Handa ka na ba? Simulan na natin. Number 20, Ralph Recto. Hindi lahat ng humahawak ng kaban ng bayan ay abogado. Si Ralph Recto ay isang ekonomista at policy expert na nagtapos ng BS Commerce sa De La Salle University at kumuha rin ng Executive Studies sa Harvard University. Bago naging kalihim ng Department of Finance, naging senador at kongresista siya sa loob ng maraming taon. Isa siya sa mga pangunahing may akda ng expanded VAT law at iba pang fiscal reforms na nagpatatag sa revenue system ng bansa. Hindi man siya lawyer, malinaw ang kanyang lakas ay numero, budget at ekonomiya. Sa panahon ng global inflation at economic uncertainty, ang ganitong klase ng leader, may malalim na pag-unawa sa fiscal management ay mahalaga. Ipinapakita ni Recto na sa gobyerno, hindi lang batas ang puhunan. Mahalaga rin ang kakayahang balansehin ng kita at gastusin ng isang bansa. Number 19, Mark Villar. Tahimik pero may konkretong output. Iyan ang madalas na paglalarawan kay Mark Villar. Siya ay nagtapos ng Political Science, Philosophy, and Economics sa University of Pennsylvania, isa sa mga prestigyosong universidad sa Estados Unidos. Bago mahalal bilang senador, nagsilbi siyang kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa ilalim ng kanyang termino, lumawak ang mga proyektong kalsada, tulay at expressways sa iba't ibang panig ng bansa. Bagamat madami din nagsasabi na ang mga panahong ito ay dumami ang ghost projects. Infrastructure ang kanyang pangunahing larangan, isang aspeto ng pamahalaan na nangangailangan ng strategic planning at economic foresight. Hindi siya abogado, ngunit ang kanyang academic training sa economics at public policy ang naging pundasyon ng kanyang pamumuno sa malalaking proyekto ng gobyerno. Number 18, Nancy Binay. Mula sa kursong BS Tourism sa UP Diliman, si Nancy Binay ay hindi galing sa traditional legal background, ngunit sa Senado, nakilala siya sa pagiging masinop at masigasig sa pag-aaral ng mga panukalang batas. Bago siya naging senador, nagsilbi siyang Chief of Staff at Personal Assistant ng dating Vice Presidente Jejomar Binay. Ang karanasang ito ang nagbigay sa kanya ng malalim na exposure sa national governance. Sa Senado, madalas siyang maging boses sa mga issue ng mental health, kababaihan at social services. Pinapatunayan na ang public service ay hindi monopolyo ng mga abogado. Ito ay para sa mga may malasakit at determinasyon. Number 17, Win Gatchalian. Kung pag-uusapan ang education reform at financial oversight, isa sa mga pangalan na madalas mabanggit ay si Win Gatchalian. Siya ay nagtapos ng BS Finance sa Boston University at bago naging senador ay nagsilbi bilang mayor ng Valenzuela City. Bilang lokal na leader, nakilala siya sa mga reforma sa edukasyon sa kanyang lungsod. Pagdating sa Senado, dala niya ang parehong advokasya, pagpapalakas ng early childhood education at pagsusulong ng kalidad ng basic education. Ang kanyang background sa finance ang nagbibigay sa kanya ng analytical edge sa pagtatalakay ng national budget at economic measures. Hindi man siya abogado, ang kanyang disiplina sa numero at data-driven policymaking ang naging lakas niya sa lehislatura. Number 16, Jinggoy Estrada. Isang dating aktor na may degree sa AB Economics mula sa UP Diliman, si Jinggoy Estrada ay patunay na maaaring magtagpo ang entertainment at public service.
Sa Senado, nakatuon siya sa labor protection at kapakanan ng overseas Filipino workers, ilang panukalang batas na may kinalaman sa benepisyo at seguridad ng mga manggagawa ang kanyang sinusuportahan. Ang kanyang academic background sa economics ang nagbibigay sa kanya ng perspektiba sa wage policies at employment issues. Sa huli, ipinapakita niya na hindi kailangang abogado upang maunawaan ang ekonomiya at kapakanan ng manggagawa. Number 15, Lito Lapid. Mula sa pagiging stuntman at action star hanggang sa pagiging mambabatas, kakaiba ang landas ni Lito Lapid. Isa siyang high school graduate na hindi dumaan sa law school, ngunit nakapagsilbi bilang governor ng Pampanga bago naging senador. Sa Senado, madalas siyang nakatuon sa public safety, kultura at kapakanan ng mga manggagawa sa entertainment industry. Hindi siya kilala sa mahabang legal na talakayan, ngunit kilala siya sa tahimik at tuloy-tuloy na pagsusulong ng mga panukalang may direktang epekto sa masa. Ang kanyang karera ay patunay na ang karanasan sa komunidad at lokal na pamamahala ay maaaring maging sapat na pundasyon sa pambansang serbisyo. Number 14, Bong Revilla Jr. Si Ramon Bong Revilla Jr. ay isang dating senador at matagal ng personalidad sa politika at showbiz. Siya ay kumuha ng kursong commerce, ngunit hindi ito natapos dahil mas pinili niya ang karera sa pelikula, kung saan siya naging isa sa mga kilalang action stars ng kanyang henerasyon. Sa politika, nagsilbi siya bilang mayor at vice governor ng Cavinti, Laguna bago mahalal bilang senador sa mga nakaraang termino. Bilang mambabatas, nakatuon siya sa social services, disaster response initiatives at mga programang pangkomunidad lalo na sa mga probinsya. Sa kasalukuyan, nahaharap siya sa mga kasong may kaugnayan sa umano'y alleged irregularidad sa ilang flood control projects. Mga paratang na konektado sa paggamit at alokasyon ng pondo ng pamahalaan. Mahalaga ring idiin na ang mga ito ay paratang pa lamang at dumaraan pa sa legal na proseso sa korte. Sa kabila ng mga isyong ito, nananatili siyang kilalang personalidad sa larangan ng politika at publiko. Ang kanyang karera ay sumasalamin sa masalimuot na mundo ng serbisyo publiko, kung saan ang tagumpay, kontrobersiya at pananagutan ay sabay-sabay na hinaharap. Number 13, J.V. Ejercito. Isang graduate ng BS Political Science sa De La Salle University, si J.V. Ejercito ay may akademikong pundasyon sa public policy kahit hindi siya abogado. Kasalukuyan siyang senador ng Republika ng Pilipinas. Bilang dating mayor ng San Juan, nakilala siya sa urban development initiatives. Ngunit sa pambansang antas, isa sa pinakamahalaga niyang ambag ay ang Universal Healthcare Act, isang batas na naglalayong tiyakin ang mas malawak na access sa serbisyong medikal para sa mga Pilipino. Ang kanyang approach ay sistematiko at policy-driven, patunay na hindi kinakailangan maging abogado upang makapagbalangkas ng malalaking reforma sa kalusugan. Number 12, Bongo. Mula sa pagiging long-time aide ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Christopher Bongo ay nagtapos ng BS Marketing sa De La Salle University bago tuluyang pumasok sa politika. Bilang senador, naging kilala siya sa Malasakit Centers Program na naglalayong pagsamahin ang iba't ibang medical assistance services ng gobyerno sa iisang lokasyon para sa mas mabilis na tulong sa mga pasyente. Ang kanyang legislative focus ay malinaw: health services, sports development at agarang tulong sa mga nangangailangan. Hindi man siya abogado, ang kanyang estilo ng serbisyo ay nakatuon sa accessibility at mabilis na aksyon. Number 11, Joel Villanueva. Si Joel Villanueva ay kasalukuyang senador at hindi law graduate. Nagtapos siya ng BS Commerce Major in Economics sa University of Santo Tomas at may master's degree in Public Management mula sa Ateneo School of Government. Bago mahalal sa Senado noong 2016 at muling nahalal noong 2022, nagsilbi siyang Director General ng TESDA, kung saan pinalawak ang access sa technical vocational training para sa mas maraming Pilipino. Sa Senado, nakatuon ang kanyang mga panukala sa labor rights, job creation at skills development.
Nabanggit kamakailan ang kanyang pangalan sa umano'y alleged issue sa flood control projects na kasalukuyang bahagi ng legal at investigatibong proseso. Sa kabila nito, patuloy siyang aktibo sa pagsusulong ng mga programang may layuning palakasin ang trabaho at edukasyon sa bansa. Number 10. Ronald Bato de la Rosa. Mula sa pagiging hepe ng pambansang pulisya hanggang sa pagiging senador, kakaiba ang landas ni Ronald Bato de la Rosa. Siya ay nagtapos ng BS Military Science sa Philippine Military Academy o PMA at may PhD in Development Administration mula sa University of Science and Technology of Southern Philippines. Bilang dating chief ng Philippine National Police, naging sentro siya ng kampanya laban sa illegal na droga. Nang mahalal sa Senado, ipinagpatuloy niya ang pagtutok sa public safety, law enforcement modernization at peace and order. Ang kanyang background ay malinaw na nakaugat sa military at police leadership. Ipinapakita niya na ang disiplina, command experience at field exposure ay maaari ring maging pundasyon sa paggawa ng pulisiya sa larangan ng seguridad. Sa ngayon, kasalukuyan siyang hinahanap ng taong bayan dahil no-show siya sa Senado. Number 9. Loren Legarda. Isa sa pinakamatatag na babaeng lider sa bansa, si Loren Legarda ay nagtapos ng BA Broadcast Communication kung saan siya ay cum laude sa University of the Philippines Diliman at may master's degree sa National Security Administration mula sa National Defense College of the Philippines. Hindi siya abogado, ngunit dekada na ang kanyang karanasan sa paggawa ng batas. Ilang beses siyang naging top vote getter sa senatorial elections, isang malinaw na indikasyon ng malawak na tiwala ng publiko. Kilala siya bilang pangunahing tagapagtaguyod ng environmental laws sa bansa, kabilang ang Climate Change Act at ang Ecological Solid Waste Management Act. Sa usapin ng climate resilience at disaster preparedness, isa siya sa mga pinakarespetadong boses sa Senado. Number 8. Vico Soto. Si Vico Soto ay kasalukuyang mayor ng Pasig City at hindi law graduate. Nagtapos siya ng AB Political Science sa Ateneo de Manila University at nagsimula sa politika bilang city councilor bago mahalal na mayor noong 2019 at muling nahalal noong 2022. Bilang mayor, nakilala siya sa pagsusulong ng transparency, digital governance at anti-corruption reforms. Pinalakas din niya ang social services at disaster response ng lungsod. Hindi siya abogado, ngunit ang kanyang pamumuno ay nakabatay sa good governance at integridad, dahilan kung bakit marami ang tumuturing sa kanya bilang simbolo ng bagong henerasyon ng mga lider sa bansa. Number 7. Leni Robredo. Si Maria Leonor Leni Robredo ay kasalukuyang mayor ng Naga City at dating vice presidente ng Republika ng Pilipinas 2016 to 2022. Siya ay nagtapos ng BS Economics sa University of the Philippines Diliman at may master's degree in business administration mula sa San Beda University. Hindi siya law graduate. Bago maging vice presidente, nagsilbi siyang kinatawan ng Camarines Sur. Sa kanyang panunungkulan bilang Vice Presidente, nakilala siya sa mga programang nakatuon sa anti-poverty initiatives, disaster response at community-driven development sa ilalim ng Office of the Vice President. Ngayon, bilang mayor ng Naga, nakatuon ang kanyang pamumuno sa local governance, transparency at participatory leadership. Ipinapakita ng kanyang karera na ang serbisyo publiko ay hindi lamang nakabase sa law degree, kundi sa kakayahang mag-organisa, magpatupad, at maglingkod ng may malasakit sa komunidad. Number 6. Raffy Tulfo. Mula sa radyo at telebisyon, si Raffy Tulfo ay naging isa sa pinakapopular na public service personality sa bansa bago pumasok sa politika. Siya ay nag-aral sa Philippine School of Business Administration ngunit hindi nakapagtapos dahil mas pinili ang media career. Bilang senador, dala niya ang reputasyon bilang Idol Raffy, isang tagapamagitan sa mga reklamo ng ordinaryong mamamayan. Nakatuon ang kanyang legislative agenda sa proteksyon ng mga manggagawa, OFWs at mabilis na hustisya para sa mahihirap. Isa siya sa mga may pinakamalaking online following sa mga politiko sa bansa at isa sa mga nakakuha ng pinakamataas na boto noong 2022 elections.
Hindi siya abogado, ngunit ang kanyang lakas ay nasa public accountability at direct action approach. Number 5. Tito Soto. Si Vicente Tito Soto III ay kasalukuyang Senate President at matagal nang nagsisilbing senador ng Republika ng Pilipinas. Siya ay nagtapos ng AB English sa Colegio de San Juan de Letran. Bago pumasok sa politika, isa siyang kilalang television host, composer at entertainment personality. Sa Senado, nakilala siya sa pagsusulong ng mga batas tulad ng Anti-Drunk and Drug Driving Act at ang pagpapalakas ng kampanya laban sa iligal na droga. Bagamat hindi siya abogado, naging isa siya sa pinakamatagal na leader ng Senado. Ang kanyang leadership style ay nakabatay sa consensus building at parliamentary experience. Number 4. Robin Hood Padilla. Si Robin Hood Padilla ay nagtapos ng BS Criminology sa Philippine National College of Criminology noong 2021. Bago mahalal bilang senador, isa siyang multi-awarded action movie star at isa sa pinakasikat na personalidad sa showbiz. Noong 2022 elections, siya ang number 1 senator sa dami ng boto, isang pambihirang tagumpay para sa isang first-time legislator. Sa Senado, pangunahing isinusulong niya ang constitutional reform at ang kapakanan ng mga Muslim community sa Pilipinas. Hindi siya abogado, ngunit ang kanyang popularidad at koneksyon sa masa ang naging pundasyon ng kanyang legislative influence. Number 3. Risa Hontiveros. Isang graduate ng BA Social Sciences sa Ateneo de Manila University, si Risa Hontiveros ay hindi law graduate ngunit isa sa pinakaaktibong mambabatas sa kasalukuyang Senado. Kasalukuyan siyang Minority Floor Leader on Commission on Appointments. Pero bilang minority leader noon, siya ang pangunahing boses ng oposisyon. Kabilang sa mga batas na kanyang isinulong ay ang Mental Health Act at ang Safe Spaces Act o mas kilala bilang Bawal Bastos Law. Kilala siya sa detalyadong pag-aaral ng mga panukalang batas at matapang na pagtatanong sa mga pagdinig. Ang kanyang background sa social sciences at peace advocacy ang naging pundasyon ng kanyang legislative work. Number 2. Panfilo Ping Lacson. Si Panfilo Ping Lacson ay kasalukuyang Senate President pro tempore at isa sa mga pinakabeteranong mambabatas sa bansa. Hindi siya law graduate. Siya ay nagtapos ng BS Criminology sa Philippine College of Criminology at kabilang sa Philippine Military Academy o PMA, kung saan nahubog ang kanyang disiplina at leadership training. Bago ang kanyang legislative career, nagsilbi siyang chief ng Philippine National Police. Ang kanyang background sa law enforcement ang naging pundasyon ng kanyang mga advokasya sa public safety, anti-corruption at national security. Sa Senado, kilala siya sa masusing pagsusuri ng national budget at sa pagtutok sa pagtanggal ng pork barrel system. Ilang beses siyang nanguna sa paglalantad ng mga kahinahinalang alokasyon sa pondo ng pamahalaan, bagay na nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang fiscal watchdog. Hindi man siya abogado, ang kanyang mahabang karanasan sa seguridad at governance ang naging sandigan ng kanyang impluwensya sa legislatura. Isa siyang halimbawa ng lider na ang lakas ay nasa integridad, disiplina at matagal na karanasan sa serbisyo publiko. Number 1. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa pinakatuktok ng listahan ay ang Pangulo ng Pilipinas. Si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay hindi nagtapos ng batas. Siya ay kumuha ng Special Diploma in Social Studies sa University of Oxford at nag-aral ng MBA courses sa Wharton School of Business ng University of Pennsylvania. Bago maging Pangulo, nagsilbi siyang Vice Governor, Governor ng Ilocos Norte, Kongresista at Senador. Noong 2022 elections, siya ang naging unang pangulo sa ilalim ng 1987 Constitution na nanalo ng higit sa 50% ng boto, isang majority mandate. Sa kanyang administrasyon, nakatuon ang mga programa sa infrastructure expansion sa ilalim ng Build Better More, digitalization at pagpapalakas ng foreign relations. Hindi siya abogado, ngunit hawak niya ang pinakamataas na posisyon sa bansa. Patunay na sa politika ng Pilipinas, ang leadership ay hindi lamang nasusukat sa law degree, kundi sa mandato ng taong bayan at kakayahang mamuno.
At iyon nga mga Kapinoms TV, ang 20 politiko na hindi law graduate pero may impact sa ating gobyerno. Ipinapakita ng listahang ito na sa politika ng Pilipinas, hindi lamang law degree ang sukatan ng kakayahang mamuno. May mga leader na galing sa ekonomiya, edukasyon, sports, media at maging sa grassroots leadership at nagbibigay ng kani-kanilang ambag sa bansa. Ngayon, gusto naming marinig ang opinyon mo. Sa tingin mo ba, mas magiging epektibo ang isang politiko kung may law degree siya? Kailangan ba talagang abogado ang mga mambabatas at leader ng bansa? O mas mahalaga ang karanasan, integridad, at malasakit sa taong bayan? Sa 20 politikong nabanggit sa listahan, para sa iyo, sino ang pinaka-epektibo sa kanila? I-comment mo sa baba ang opinion mo para mapag-usapan natin yan. Sa huli, ang demokrasya ay hindi lang tungkol sa mga nasa pwesto, kundi tungkol din sa boses ng mamamayan. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.